Kung gusto mong i-anunsyo na tatakbo ka bilang presidente, siguro hindi mo dapat gawin ito sa pinaka-nakakahiya, nakakabastos, nakakatakot, at nakakadiring paraan na siyang ginawa ni AOC. At kapag sinabi kong, guy, itong video na ito ay isa sa pinakababang klaseng publicity stunt niya hanggang ngayon. Hindi ko alam kung OA na ako. Huwag kayong maging weird tungkol dito. Kahit alam kong lahat kayo magiging weird pa rin. Sige na, lahat kayo. Ibig kong sabihin, bakit naman kami magiging weird? Bakit kami magiging weird sa katotohanang nag-i-inject ka ng gamot para ipreserba ang mga itlog mo para sa hinaharap? Gayong isa kang 36 na anyos na babaeng engaged na 4 na taon ng engaged. At sinabi ko na sa inyo, publicity stunt lang yan para i-announce niya na gusto niyang tumakbo sa pagkapangulo. Hintayin niyo lang. Ako at si Deco, unang araw ng pag-freeze ng mga itlog ko, sumabak na ako sa proseso. At ngayon, meron na akong... Tingnan natin lahat ng gamot na ito dito. Ang babaeng ito ay tunay na henyo. Bukod pa sa katotohanan, ang pag-freeze ng itlog ay isa sa pinakamalaking, pinakamasamang panlilinlang at bagay na sinabi sa mga babae na okay lang daw. Parang i-freeze mo ang itlog mo sa edad na 37 o 36 na sa totoo lang itinuturing ng geriatric pregnancy at ayos lang daw kasi pwede mo namang dahil pwede ka pa raw magkaanak kahit mas matanda ka na at hindi raw ito makakasama o makakaapekto sa pagbubuntis mo. Mali ito, kasinungalingan ito. Dapat nagsisimula na ang mga babae na magkaanak kahit papaano sa edad na 20 at hindi ipinagpapaliban ang kanilang buhay at karera. Pero ang dahilan kung bakit niya ito ginagawa at kung bakit ito isang publicity stunt ay dahil lang doon. Ina-announce niya dito kahit na siya ay isang 36 o 37 taong gulang na babae na 4 na taon ng engaged na ipinagpapaliban niya ang pagkakaroon ng anak na talagang kahangalan at kabaliwan. Ipinapakita lang nito kung ano talaga ang mga prioridad niya dahil may malaki siyang paparating at dahil na rin sa kalagayang pampulitika nang ibig sabihin, guys, ipinaalam ko sa inyong lahat na gusto kong maging presidente pero isasantabi ko muna ang pagkakaroon ng anak para doon. Ito muna ang ituturo ko, pero may nakuha akong tip mula sa isang kaibigan dahil itong iniksyon na ito. Medyo mahapti. Parang medyo mahapti ng kaunti. Kaya sinabi ng isang kaibigan ko na kung uunahin mo ang unang iniksyon at hayaan mo muna ito sandali habang ginagawa mo ang iyong. Alam mo ba kung gaano ito katalino? Alam mo ba kung bakit ito matalino? Una sa lahat, pinaalala niya sa lahat, ako ay isang babae. Ako ay isang babae. Ako ay isang babae. Isa ako sa inyo. Kailangan kong gawin ang mga bagay na kailangan natin gawin. At syempre, pinupukaw niya ang maraming kontrobersya at usapan tungkol dito. Na sa puntong yon ay maaari na niyang sabihin, tingnan ninyo, ako ang kahulugan ng pagiging isang feminista. Gusto ko makuha ang lahat at kailangan kong unahin ang aking bansa, kahit na may malaking personal na sakripisyo. At tingnan ninyo, gumagawa ako ng isang medical na bagay at ginagawa natin ito ng sabay-sabay dahil, tama, masakit talaga. Naranasan mo na ba ito? Oo, tayo nga. Kami ang bagong henerasyon ng mga kakilakilabot na mga babae na iniisip na kaya namin pamunuan ng mundo gamit ang mga kakilakilabot na mga ideya. Pero tingnan mo kung paano ko kinukuha ang loob ninyo. Tingnan mo kung paano ko ipinapakita sa iyo na ikaw at ako, isa lang tayo. Pareho tayong tumatanggap ng mga iniksyon at medyo masakit. At medyo kinakabahan akong gawin ito. Pero kailangan natin gawin ito para sa mas nakararami. Sa totoo lang, isa na namang matalinong publicity stunt ito. Pero ganyan talaga si AOC. Isang napakagandang publicity stunt na literal na walang laman o saysay sa likod nito. May iba pa ba? Siguro mas kaunti ang hapdi, hindi ko alam. Pero malinaw na hindi ko ito ginagawa ng live na yon. Maisip mo ba? Ayokong ma-distract masyado habang naka-live dahil nag-i-inject ako sa sarili ko. Siguro mamaya. Siguro kapag naging pro na ako dito, gagawin ko yon. Ibig kong sabihin, yung katotohanan na isang babaeng politiko ang nag-iisip na dapat niyang gawin ng live ang egg freezing niya ay nagpapakita kung gaano na tayo kalayo ang narating. At gusto ko lang ulit ipaalala sa lahat, yung katotohanan na pwedeng magpa-freeze ng eggs ang mga babae sa ilang sitwasyon ay kamangha-mangha. Isa itong medical na himala. Pero ang nangyari, naging normal na lang para sa mga babae na ipagpaliban ang pagkakaroon ng anak hanggang sa maging sobrang komplikado na ito sa medical na paraan para sa kanila. Hindi ito ang pinakamalusog na paraan. At dapat subukan ng mga babae hanggat maaari na magkaanak sa natural na paraan. Siyempre, para sa mga babaeng hindi talaga kaya, malaking tulong talaga ito. Pero isipin mo, engaged ka na ng 4 na taon, 36 o 37 taong gulang, ka na. Muli, iba-iba ang sinasabi ng mga tao tungkol sa edad mo. At iniisip mo na mas mahalaga ang iyong mga paniniwalang pampulitika, ang iyong mga pangarap sa politika kaysa sa magkaroon ng mga anak, ipinapakita lang nito kung gaano ka talaga ka makasarili. Ibig kong sabihin, itong buong sistema, sa totoo lang, itong buong sistema kung saan ang mga babae ay tinutulak na magkaroon muna ng karera bago magkaanak, kaya't nawawala yon sa kanila. Ang kakayahang magkaanak habang bata pa sila, habang masigla pa, habang puno pa ng enerhiya. At pagkatapos ay buuin ang iyong karira ng kaunti sa bandang huli. Mas natural at makataong paraan ito para sa mga babae na kumilos at magtrabaho. Magkaanak ka hanggang sa edad na 40 at pagkatapos ng 40 lumabas ka at buuin ang iyong buhay kapag mas matalino ka na, mas may karunungan at marami ka nang nagawa para sa ibang tao, nakabuo ka na ng pamilya. Ibig kong sabihin, ito ang himala ng pagiging tao. Ito ang literal na pagbaluktot nito. At hindi na nakakagulat na ito ang taong gusto ng mga Democrat na itulak bilang kanilang susunod na kandidato sa politika.
Siguro dapat akong magsimula ng ASMR na channel tungkol sa pag-freeze ng itlog. Bakit nila ipinagbawal ang mga iyon sa YouTube? Hindi ito nakakatawa. Kaya ito ay isang Nakakaya luwag siya. na gawain. Sa madaling sabi, tinutunaw lang ang pulbos na ito. Sige, tingnan mo. Ito, sige. Alam mo, medyo nakakalungkot din. Parang nasaan ang asawa niya o ang fiancé niya sa lahat ng ito. Nini-freeze niya ang mga egg cell niya para bigyan siya ng anak. Parang nasaan ang asawa? Hindi. Mas gusto pa ng babaeng ito na gawing publicity stunt online sa internet. Gumagawa ng video tungkol dito imbes na gawin ito sa tamang paraan o kahit sa maling paraan dahil hindi naman talaga ito dapat ginagawa. Huwag kang maging weird tungkol dito. Kahit alam kong lahat kayo magiging ganun pa rin. See? Hindi ako magsisinungaling sa'yo. May mas mahalaga pa akong gagawin kaysa panuurin si AOC na tinuturok ang nakakainis at nakakadirintiya niya. Wala talaga akong interes dito, pero nakakakilabot. Sinimulan na ni AOC ang proseso ng pag-freeze ng kanyang mga itlog, nagpapahiwatig ng mindset para sa 2028. Sa tingin ko, astig yun. Mali. Sige guys, mali na itulak ito at lahat ng sinasabi niya ay kasinungalingan, mapanlin lang at mali. Ibig kong sabihin, panuurin niyo lang ito. Wala kahit isang sentimo na sinasagot ng insurance ko para dito. Lahat ito ay 100% galing sa bulsa ko. Hindi ito kasama sa deductible ko. Wala. Wala itong sinasagot. Kaya may dalawang pangunahing pinagmumulan ng gastos. Hindi ka lang basta magbabayad ng isang bagsakang bayad sa doktor. Kita mo, dito niya naisiinggit ang sosyalismo. Tingnan mo kung gaano ito kasama, tingnan mo kung gaano ito kamahal para sa akin. Sa totoo lang, sa video na ito, nagrereklamo siya na ilang taon siyang nag-ipon para sa $8,000 na egg freezing procedure, kasinungalingan. Magbabayad ka para sa gamot at magbabayad ka rin sa klinika mo at para sa procedure. Kaya, may dalawang gastos dito. May mga lugar na sobrang mahal. Pupunta ako sa isang lugar sa New York City na particular. Nagbibigay ng mga opsyon para sa mga babae na walang insurance na sumasaklaw dito. At kaya ang kabuuang gastos ko para sa akin ay aabot siguro ng $8,000 hanggang $9,000. Ang isa pang bahagi nito ay ang mismong klinika, ang procedure, at ang iyong provider. At maraming mga klinika ang hindi naman talaga nangangailangan na gawin mo yon. Hindi ko lang maintindihan kung paano nakikinig ang mga tao sa kanya at iniisip Para na, oo, magbayad gusto ng kong buo. makinig kay Sumeni magpakailan Matagal na. akong nag-ipon para dito. Hindi. Sinungaling ka talaga. Hindi ka naman nag-ipon ng matagal para sa $8,000. Bakit ka pa nagpapanggap, AOC, na nag-ipon ka ng matagal para sa $8,000? Bakit ka nagpapanggap? Kaya ako ay. Binayaran ko ito ng buo matapos ang mga taon ng pag-iipon. Pero may mga klinika. Nakikita mo ba? Nakikita mo ba ang manipulasyon? Literal na manipulasyon lang. Parang sobrang mahal talaga. Lahat ng masasamang pananalita na yan. Hindi pa ganun katagal nun sa buhay ko. Nagtatrabaho ako bilang waitress sa downtown Manhattan. At yung pag-iisip tungkol doon ay sobrang nakakaparalisa. At kapag pinagsama mo pa yan sa lahat ng masasamang pananalita na itinuturo sa atin bilang mga babae ng lipunan, tungkol sa ating kakayahang magkaanak at abopata, madali talagang maramdaman na parang natitigilan ka at parang bigo, 'di ba? Parang kung hindi ko kayang tustusan ito o kung kaya ko man, may masamang magiging resulta. At ako mga kaibigan, wala akong problema sa mga babae na nagpapayelo ng kanilang mga itlog dahil sa mga medical na dahilan. Pero hindi bilang dahilan para lang makapagpatuloy sila sa kanilang karirang pampolitika at hindi buing ang buhay na nararapat para sa kanila. Pasensya na, idemanda nyo na lang ako kung ayaw nyo sa opinyon kong ito. Dapat inuuna ng mga babae ang pagiging ina at ang pagbuo ng mga karerang akma dito. Napakaganda nun. Pero 36 ka na may fiancé mong 4 na taon na hindi mo pa rin pinapakasalan at magdesisyon na sa puntong ito ay dapat mo nang i-freeze ang iyong mga itlog. Para saan? Para maging 45 anyos na nanay ka? Ano ba yan? Pasensya na, mali yun. Mali yun. At bahagi ito ng kaisipan, sa totoo lang, na parang alipin ka ng isang kultura na mas mahalaga sa kanila na maging produktibong makina ka para sa kanila kaysa tunay na alagaan ka ang iyong kapakanan, kalusugan, kaligayahan at kaligayahan ng mga anak mo. Linawin natin yan. Ang mga estadistika ng maaaring mangyari sa'yo kapag nagkaanak ka sa mas matandang edad at kung ano ang maaaring mangyari sa batang iyon ay nakakabigla. At niloloko ka lang, binebentahan ka ng ideya na oo, ayos lang magkaanak sa edad na 38. Tingnan mo kung isa ka sa mga taong hindi pa nakakahanap ng asawa at palagi mong inaasam na mangyari ito ng natural. At na yon ay nasa punto ka na pagtanto mong hindi na yon posible. Ayos lang, sige, i-freeze mo ang iyong mga itlog. Pero hindi kung may asawa o fiancé ka ng 4 na taon ka na at ginagawa mo lang ito para sa sarili mong kaginhawaan. Ito ang problema dito at ako ay tutol dito. Ibig ko sabihin maraming tao ang nagtatawanan sa kanya, di ba? Isa itong AI na video. Sinabihan ako na magandang ideya ang i-freeze ang aking mga itlog kung tatakbo ako sa 2028. Hindi ako makapaniwala na hindi ito ginagawa ng mas maraming tao.
Oo, pinagtatawanan lang ng lahat ang mga kampanya niya. Nakakahiya talaga, di ba? Matagal na siyang kasama ng parehong mga lalaki ayon kay Ali Vastavsky. Walang dahilan para hindi pa siya magkaanak. Kailangan na niyang sumailalim sa IVF o maghanap ng surrogate para magkaanak na laging may kaakibat ng mga ethical at pangkalusugang panganib na kailangang tiisin ng bata. Napakabihira kahit ang magpa-egg freezing at IVF na mabuntis ng isang babae pagkatapos ng ED na 4 na. Karamihan sa mga embryo na mabubuo niya ay hindi na mabibigyan ng pagkakataong mabuhay. Ang sadyang pagpapaliban ng pagiging ina hanggang sa mga 40 niya ay nangangahulugan ng pagtanggal ng posibilidad na makilala ng mga anak niya ang kanilang mga lolo't lola at malamang na hindi rin makilala ng mga apo niya siya. Iyon ay makasarili. Masama sa kalusugan ng magpa-freeze ng itlog. Pinapaganda niya ang kasinungalingan na kaya ng mga babae na makuha ang lahat. Hindi mo kaya. Totoo ang biolohiya at kung paano mo inaayos ang buhay mo ang siyang bubuo o sisira sa kinabukasan mo. Tama si Ali dito. Dahil may ilang tao na nahihirapan dito, narito ang isang madaling paliwanag. Walang masama kung ang isang ina ay magkakaroon ng mga anak sa mas huling bahagi ng buhay niya. Ganun lang talaga ang naging takbo ng mga bagay-bagay. Maganda yon. Maraming babae ang sana gusto ng mag-asawa at magkaanak ng mas maaga, pero hindi lang talaga naging ganoon ang takbo ng buhay nila. Pero ang sadyang papapaliban ng pagiging ina hanggang sa huli mong mga 30 at sa mga 40 mo, lalo na sa pamamagitan ng pag-freeze ng itlog, IVF at surrogacy, ay talaga namang makasarili at irresponsable dahil sa mga dahilan na nakalista sa ibaba. At kung wala tayong pakialam, sana hindi na lang niya ipinost sa social media ang tungkol sa pag-freeze ng itlog at hindi na lang niya hinikayat ang mga babae na sundan ang parehong landas. Hindi ko alam kung mas masasabi ko pa yon ng mas maganda. Talagang talagang magaling siya sa mga sinasabi niya. Si AOC, ito ay mula kay Laura Loomer. 4 na taon nang engaged si AOC sa kanyang lalaki. Kung gusto talaga siyang buntisin ng lalaki niya, nagawa na niya yun noon pa. May dapat magsabi nito sa kanya. At saka, napanood niyo na ba kung anong itsura ng asawa ni AOC? Ibig kong sabihin, syempre, sa kabila ng lahat ng pambabatikos niya sa mga puting lalaki, pumili pa rin siya ng isang puting lalaki na mukhang hindi naman talaga interesado na bigyan siya ng anak. Nakakadurog ng puso, malungkot, kaawa-awa at katawa-tawa. At para i-glamorize pa ito, lalo na parang ginagawa pa itong isang kapanapanabik na hakbang papunta sa pag-anunsyo ng pagtakbo sa pagkapangulo. Nakakagulat.